Stella POV. Nakahalumbaba ako sa desk ko habang pinaikot-ikot ko sa isa kong kamay ang hawak kong ballpen. Nakakailang buntong hininga na ako dahil sa nararamdaman kong inis. Hindi man lang kasi nagpaparamdam sa akin si Mr. Carl. Hindi man lang mag-effort na gumawa ng paraan para magkaayos kami. Siguro nga wala nang pakaalam sa akin. Napabuntong hininga ako for the 9th time because of frustration. Inis na umubob na lang ako sa desk ko. Sino nga pala yung handsome guy na bumisita sa'yo kagabi, Athena? Hindi mo pa rin ba nakikilala? Narinig kong tanong ni Kat kay Athena. Mukhang papasok na ng mga ito sa classroom at ang iingay ng mga ito. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito na natiling nakubob lang ako sa aking desk. Well, I have sources to know him. Sagot ni Athena na halata sa boses na nakangiti ito. Pilit kong isinasara ang tenga ko para hindi marinig ang usapan ng mga to. Pero sadyang malalakas ang boses ng mga to. Nakakairita? You mean, nakilala mo na yung gwapong lalaki kagabi? Usisa naman ni Margo. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa ingay ng mga to. Of course I am. He is from BDE Company, a well-known company. And guess what? He is the president named Carl Fierro. Hindi ko nga alam kung bakit ngayon ko lang siya nakilala. Kilalang BDE Company. Maybe because I'm too focused with Leonard. But I think I preferred Mr. Carl Fierro more than Leonard. Sagot ni Athena na ikinukunot noo ko. At ano namang ginawa ng lalaking yun sa bahay ni Athena? Hays, bigla'y naging interesado akong makinig sa usapan ng mga ito. Narinig ko ang pag-upo ng mga to. Kami pa lang ang nandito sa classroom. Fierro? You mean yung big brother ni Aidan? Tanong ni Kat na halatang kinikilig. Hays, sungal-ngaling ko kayang mga to eh. Boyfriend ko kayong pinag-uusapan nila. Yes, at sobrang gwapo niya guys. I like him na. Sagot naman ni Athena. Lihim akong napairap. What about Leonard? Saka baka naman may girlfriend na yung si Mr. Carl na yan. Tanong bigla ni Margo na ikinaangat ko ng mukha mula sa pagkakaob-ob. Well, ako lang naman ang girlfriend na tinutukoy nila. Forget about Leonard. And you don't care if Carl has girlfriend or none. At kung meron man, siguro hindi maganda yung girl. Kaya hindi pa pinapakilala ni Carl in public o baka naman wala pa talaga. Because he's waiting for me. So baka may pag-asa pa ako. Why not, diba? I'm too beautiful for him. Confident na sagot ni Athena na ikinasama ko ng tingin sa mga ito. Nandito lang naman kasi ang pinag-uusapan nila. Ang kakapal ng mga mukha ha? Naramdaman siguro ng mga to na nakatingin ako sa mga ito, kaya napatingin din to sa akin. Why are you looking that way? Interesado ka rin ba sa pinag-uusapan naming lalaki? Well, akin na siya no? Kahit sa'yo na lang sina Aidan at Leonard. I don't care anymore, but not this guy. Carl Fierro is all mine. Mataray na wika sa akin ni Athena na parang pinagbabantaan pa ako. Gusto ko sana tong sugurin dahil ang inaangkin na nito yung sa akin. Pinigilan ko lang ang aking sarili dahil ayaw ko mag-iskandalo. Huminga na lang ako ng malalim. Tiningnan ko na lang na masama si Athena bago iniiwas ang tingin sa mga to hanggat nakakapagtimpi pa ako. Visit na lalaking yun? Kung bakit naman kasi pumunta pa kina Athena? Ano namang ginawa ng lalaking yun doon? Hays, visit? Inis na bulong ko sa sarili bago padabog na umayos ng upo sa aking upuan dahil sa sobrang inis. Habang nagkaklase si Ma'am Ligaya, ay nakabusangot pa rin ang mukha ko. Hindi pa rin nawawala ang pagkainis ko. Naramdaman siguro ni Marigold ang pagkabad trip ko, kaya tumingin to sa akin na nagtataka. Bakit ganyang kasama yung mukha mo, Bes? Kanina pa kitang napapansin ah? Puna sa akin ni Marigold. Wala lang, don't mind me. Masungit na sagot ko kay Marigold. PMS ka ba? Hindi. Baliwalang sagot ko. Bumuntong hininga ko at lalong napasimangot.
Naramdaman ko ang pagtitig sa akin ni Marigold. Nakita ko sa gilid ng aking mata ang ginawang pagngiti ni Marigold na parang nanunukso pa. LQ kayo no? May panunuksong tanong ni Marigold na lalo kong ikinainis dahil naalala ko na naman bigla si Mr. Carl. Hindi ako umimik. Sabi ko na okay lang yan bes. Kasama talaga yan sa relasyon. Saka hayaan mo muna siya. Let him chase you. Wika ni Marigold na halata sa boses na ngingiti-ngiti ito. Napabuntong hininga naman ako. That bastard. Bulong ko sa aking sarili. Narinig pa yata yun ni Marigold dahil narinig ko tong tumawa ng mahina. Hindi ko na lang to pinansin at nag-focus na lang kay Ma'am Ligaya na sa mga oras na yon ay nagbibigay na ng announcement. Before I end this class, I would like to inform you all about your incoming OJT this coming Friday. Our location is on Fierro's Hotel and Restaurant. That property is owned by your classmate, Mr. Aidan Fierro. Thank you for the opportunity, Mr. Fierro. Wika ni Ma'am Ligaya habang nakatingin at nakangiti kay Aidan. Hindi naman ako makapaniwala na napatingin din kay Aidan dahil hindi ko alam na may hotel and restaurant na pala to. Ninitian ni Aidan si Ma'am at bahagya pa itong tumango bago tumingin sa akin. Is there something wrong with my face, Sislo? Tanong ni Aidan habang nakangiti sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may hotel and restaurant ka na pala? Tanong ko dito na hindi pa rin makapaniwala. Natawa naman ng mahina si Aidan. Ginulo pa nito ang buhok ko. You never asked me, Sislo. Nakangiting sagot nito. Iniiwas na rin nito ang tingin sa akin at tumingin kay Ma'am Ligaya na hindi pa pala tapos mag-anunsyo. And we are lucky because we will be handled by a successful and known businessman and also a co-owner of Fierro's Hotel and Restaurant, Mr. Carl Fierro. We are so much lucky for having him for 3 days in your OJT. Masayang balita ni Ma'am Ligaya na ikinukunot noo ko naman. Oh my God! This is it! Makakasama ko ng man of my life. Oh God! I'm so excited na! Narinig ko pang wika ni Athena na lalo kong ikinainis. Okay class, that will be all. Prepare yourself for the OJT. Goodbye class, good luck! Paalam ng prof namin. Nakasimangot na umayos na lang ako ng upo. Biyernes na. Lahat kami ay busy sa paghahanda para sa OJT namin. Maaga kaming dumating sa school dahil naroon ang bus na ginagamit ng school namin kapag may ganitong event ng mga estudyante. Ang bus na yon ang maghahatid sa aming location. Pagkarating pa lang namin sa school ay nagkanya-kanya ng akyat ang mga kaklase ko sa bus. Naghahanap ang mga to na mapopwestuhan at pagkatapos ay wala nang pakaalam. Nang makaakyat ako ng bus ay napansin ko na halos mapuno ng mga upuan dahil sa mga kaklase ko, kundi sa mga dala nitong gamit na pinaupo na rin ng mga to sa mga upuan. Nakaramdam ako ng pagkainis pero hindi ko na lang ipinahalata iyon. Tumuloy na lang ako sa pagpasok ng bus papunta sa pinakadulo ng sasakyan kung saan naroon ang mahabang upuan na pwede yata magkasyang 4 o 5 na pasahero. Pumesto ako sa may kanan malapit sa bintana. Hinanap ko ang best friend ko pero mukhang wala pa ito. Napansin ko naman na nakaupo sa unahan ko sina Yuan at Aidan. Nakapesto sa may bintana si Yuan, kaya ang nasa may bungad ay si Aidan. Tumingin naman ako sa kaliwang bahagi na katapat ng kinauupuan ni Aidan at nakita ko naman doon si Inigo na may katabing babae na mukhang nilalandi nito. Umiwas na lang ako ng tingin sa mga ito at dumaling na lang kay Ma'am Ligaya na kakaakyat lamang ng bus. Nakangiti ito. May I have your attention class? Tanong ng prof namin. Tumingin naman dito ang mga kaklase ko. Yes ma'am. Sagot ng mga kaklase ko. Guess who are going to be with us? Nakangiting tanong ni Ma'am Ligaya na mukhang sabik pa. Kumunot ang noo ko, lalo na nang bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Lalo kong kinabahan na makita kong unti-unting pag-akyat ng isang lalaki at parang hindi ako makahinga na makita ko mukha ni Mr. Carl.
Please welcome Mr. Carl Fierro. Masayang pagpapakilala ng prof namin sa magaling kong boyfriend. Wala namang naging reaksyon sa mukha ni Mr. Carl. Napansin ko rin na sa akin agad tumingin si Mr. Carl. Matagal rin tong tumitig sa akin. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang dahil doon. Kaya naman umiwas na lang ako ng tingin dito. Naramdaman ko bigla ang pagka-miss ko dito. 3 araw na rin kasi kaming walang komunikasyon. Lihim akong napabuntong hininga. Dito ka na maupo, Mr. Fierro. Narinig ko pang wika ng prof namin kay Mr. Carl. Hindi ako nag-abalang tumingin sa mga ito. Okay, you can choose your chair, Mr. Fierro. Dagdag pa ng prof namin na ikinaangat ko ng tingin. Napansin ko na patuloy lang sa paglalakad si Mr. Carl. Napalunok laway ako nang mapansin ko na sa direksyon ko papunta si Mr. Carl habang hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa akin. Napakunot noo ako nang mapatapat si Mr. Carl sa kinaupuan ni Athena dahil parang biglang nataranta si Athena habang nakatingala sa boyfriend ko. Napansin ko rin ang pag-alis nito ng mga gamit sa katabi nitong upuan. Dito ka na lang maupo sa tabi ko, Mr. Fierro? Malambing na akit ni Athena kay Mr. Carl. Napairap ako bigla. Nakahinga naman ako ng maluwag nung hindi pinansin ni Mr. Carl si Athena at nagpatuloy lang to palapit sa direksyon ko. Nakita ko pang disappointment sa mukha ni Athena habang nakasunod tingin na lang kay Mr. Carl. Tiningnan pa ako nito na masama. Umiwas na lang ako dito ng tingin. I feel my heart beat fast lalo na nung ma-realize ko na nakatayo na sa harapan ko si Mr. Carl. Uupo na lang sana to sa tabi ko nung bigla na lang tumayo si Aidan at inunahang umupo si Mr. Carl sa tabi ko. Napakunot noo ako pero nginitian lang ako ni Aidan. Tabi tayo, Stella? Wika pa ni Aidan na lalong nagpakunot sa noo ko. Nanibago ako bigla sa ikinikilos nito. Nahuli ko naman na sumama ang tingin ni Mr. Carl sa kapatid nito pero agad din niyong nawala. Para nga lamang akong namalikmata eh. Tumingin saglit sa akin si Mr. Carl bago to baliwalang tumabi na lang sa kapatid nito. Aidan POV. Napamulat ako bigla nung maramdaman ko ang paglundol ng sinasakyan naming bus. Mukhang may nadaanan kaming mga bato. Napukunot noo ako nung mapansin kong ang braso ng kuya na nakaharang sa mukha ko. Napatingin ako sa katabi kong si Stella na mahimbing pa ring natutulog. Napagtanto ko kung bakit naka-extend ang kamay ng kapatid ko dahil pinipigilan pala nito ang ulo ni Stella na mauntog sa upuan na nasa harap nito. Lihim akong ngumiti. Dahan-dahan namang inayos ni kuya ang ulo ni Stella para makasandal to ng ayos at lalo kong napangiti nang para bang hindi ako napapansin ng kapatid ko na nagsasagi na nito para lang may ayos ang girlfriend nito. Ako na lang. Wika ko kay kuya na indagaw na dito ang pag-aayos nito kay Stella. Tumingin to sa akin ng seryoso pero hindi ako dito nagpatinag. Sinalubong ko rin ang tingin nito. Umiwas na ng tingin sa akin si kuya bago umayos na rin ito ng upo. Narinig ko pang huminga to na malalim bago ipinikit ang mga mata para siguro matulog o kaya'y pakalmahin ang sarili. Tiningnan kong mabuti ang kapatid ko. Alam ko namang mahal nito si Stella pero hindi lang nito maipakita yon ng ayos. Siguro dahil matagal na rin itong naging single o dahil sa kinakatakutan nito na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam. Alam ko rin na gumawa talaga to ng paraan para makasabay sa amin sa biyahe kahit na hindi to sanay magbus. Pinagseselos ko lang naman ang kapatid ko kaya lumalapit ako kay Stella. Gusto ko lang talaga tong asarin. Inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng bus. Napansin ko na halos lahat ng kaklase ko'y natutulog. Napatingin ako bigla kay Marigold na katabi ni Yuan sa upuan na naiwan ko kanina para tumabi kay Stella. Napabuntong hininga na lang ako at umiwas na lang din dito ng tingin. Napatingin naman ako sa kuya ko na nahuli ko na nakatingin na naman kay Stella. Bumaling ako kay Stella at napansin ko na para tong nahihirapan sa pwesto nito.
Tumingin ulit ako sa kuya ko nang initian ko ito. Palit tayo ng pwesto? Offer ko sa kapatid ko. Papahirapan ko pa bang mga to? Stella POV. Nagising ako nung marinig ko ang ingay ng mga klase ko. Mukhang nakarating na kami sa aming location. Nagtaka ako bigla nung maramdaman ko na para bang ang komportable ng aking posisyon. Nung mapagtanto ko na nakasandal pa lang aking ulo sa sinuman, ay bigla kong napaayos ng upo at napatingin sa kinasasandayan ng aking ulo. Bumilis bigla ang tibok ng aking puso. Naramdaman ko rin ang pamumula ng aking pisngi nang malaman ko na balikat pala ni Mr. Carl ang tinulugan ko. Mr. Carl? Nauutal kong sambit ko sa pangalan dito dahil sa kaba. Tumingin sa mga mata ko si Mr. Carl at nagulat pa ako nang hawiin nito ang buhok ko para ayusin ang hibla niyo na tumatabing sa aking mukha. Napalunok laway ako bigla. I miss you. Halos hindi ko marinig na sambit nito. Napakunot noo ako. Ha? We're here. Let's go? Pag-iiba nito, nahawakan pa sana ang aking kamay para alalayan ako sa pagtayo, pero umiwas ako bigla. Hindi pa rin nawawala ang tampo ko dito, at alam kong hindi yun basta-basta mawawala. Una na ako. Sabi ko na lang dito, nilampasan ko to't hindi na pinansin. Tuloy-tuloy akong bumaba ng bus at tagang nagmamadali ako para matakasan ang nararamdaman kong tensyon. Nang makababa ko ng bus, ay sinalubong ako ni Athena at ng mga alipores nito na pare-parehong nakataas sa mga kilay at masama ang tingin sa akin. Naka-cross-arm din ang mga ito. What with that scene? Mataray na tanong ni Athena sa akin. Napakunot noon naman ako bigla. What scene? Inosente kong tanong dahil wala naman talaga akong idea kung bakit ganitong kinikilos ni Athena. Sabay-sabay namang tumawa ng sarkastiko sina Athena at ang mga kaibigan nito na sina Margo at Kat. Don't play innocent, Stella. We already know your flaws. After flirting with Aidan and Leonard, ngayon naman ay si Carl? Naputo lang iba pang sasabihin ni Kat dahil tiningnan ito na masama ni Athena. Napakunot noo ako. I mean, you're man of your life. Pagtatama ni Kat habang nakatingin kay Athena na masama pa rin ang tingin dito. Ngumiti naman ng pilit si Athena kay Kat, pero halata sa tingin nito na nagbabanta ito sa kaibigan. Napairap naman ako dahil sa mga ambisyosya na ito na pinapanta siyang aking boyfriend. Hindi ko maiwasan ang lalong mairita. Bumaling sa akin si Athena na masama na naman ang tingin sa akin. Bakit may pasandal-sandal effect ka pa kay Carl, ha? Are you flirting with him? Gusto mo ba siyang agawin sa akin? Mataray na tanong ni Athena. Bumuntong hininga ko para pakalmahin ang aking sarili. Anong aagawin sa'yo? Eh wala namang sa'yo. Boyfriend ko kayang pinapantasya mo. Bulong ko sa sarili habang napapangiti dahil sa kabaliwan ni Athena. Kung alam lang nito. Anong binubulong-bulong mo dyan? Sinong boyfriend, ha? Tanong ni Athena na lukot ang muka. Huminga ako na malalim at blankong ekspresyon ng muka na tumingin ako dito. I'm sick of this. Let's stop this nonsense conversation. Baliwalang sabi ko dito na tinalikuran na ito. Napansin ko rin na nakatayo na si Mr. Carl sa may pinto ng bus habang nakatingin sa akin. Umiwas na lang ako at nagsimula na maglakad palayo kay Athena. Nakakailang hakbang pa lang ako nung maramdaman ko ang paghiklat sa aking buhok. Naramdaman ko ang pagkirot ng anit ko. Lalo pa yung sumakit nung pilit akong paharapin ni Athena dito. I'm not done with you, kaya wag na wag mo akong tatalikuran. Hindi na naituloy ni Athena ang sasabihin nito dahil bigla nilang bumungad sa harapan nito si Mr. Carl na agad hinawakan ng kamay ni Athena na agad na pabitaw sa aking buhok. Tumulo pa ang luha ko na maramdaman ko ang pagkirot ng aking anit. Hinawakan ko ang aking ulo at pinakiramdaman yon. Pakiramdam ko na magayon dahil sa lakas ng sabunot ni Athena sa akin.
Mr. Fierro? Narinig kong sambit ni Athena na parang natatakot kaya napatingin ako bigla sa mga to. Kinabahan ako nung makita ko na napapahigpit ng hawak ni Mr. Carl kay Athena. Parang namimilipit na sa sakit si Athena. Napansin ko rin na masama ang tingin dito ni Mr. Carl. Nataranta ako kaya nagmamadali akong lumapit kay Mr. Carl at inalis ang pagkakahawak nito kay Athena. Mabuti na nga lang at nagpapigil agad sa akin si Mr. Carl. Tama na Mr. Carl. Awat ko kay Mr. Carl na masama pa rin ang tingin kay Athena. Pinigilan ko to sa braso. I told you not to touch her. May pagbabanta sa tono na wika ni Mr. Carl. Ha? Naguguluhan na reaksyon ni Athena. Huwag mo na lang siyang pansinin, Mr. Carl. Tara na. Akit ko kay Mr. Carl na natataranta pa rin dahil sa kaba. Hinigit ko ang braso ni Mr. Carl para makalayo na kami kay Athena. Nagpatangay naman to sa akin. Lihim akong lumingon kay Athena at tumingin ako sa braso nitong hinawakan ni Mr. Carl. Mukhang hindi naman pala to masyadong nasaktan dahil hindi naman namula ang braso nito. Napansin ko rin na nakasunod ang tingin ni Athena sa amin ni Mr. Carl. Mukhang nagtataka to sa amin. Na makasalubong ang aming mga mata ay biglang sinamaan ko ng tingin si Athena. Umiwas naman ako dito ng tingin. Napadpad kami ni Mr. Carl sa opisina dito ni Aidan. Pagkatapos ko itong higitin, nagulat pa nga sa amin si Aidan nung bigla kaming pumasok sa opisina nito. Napatayo pa nga ito sa kinuupuan nitong swivel chair. Actually, hindi ko naman alam na dito pala ang opisina ni Aidan dahil ngayon pa lang naman ako nakapunta dito. Nagkataon lang na dito ako nahigit ni Mr. Carl. What's going on? Gulat na tanong ni Aidan sa amin. Don't mind us. Mataray na sabi ko kay Aidan na tumingin pa dito na masama. Parang natakot naman bigla sa akin si Aidan dahil napaupo ulit ito sa swivel chair nito. Okay. Wika pa nito na inalis ng tingin sa amin ni Mr. Carl. Pumaling naman ako sa magaling kong boyfriend at tiningnan to na masama. Para namang walang epekto ditong ipinapakita kong galit. Dahil wala man lang naging reaksyon sa mukha nito, napabuntong hininga na lang ako. Hindi mo dapat sinaktan si Athena. Madiin kong sabi kay Mr. Carl. Bali wala namang umupo to sa naroong sofa. But she's the one who's hurting you. Katwiran nito, napabuga ako ng hangin dahil hindi ako makapaniwala sa sagot nito. Kahit na, I can handle her alone. Kaya dapat pinabayaan mo na lang kung harapin siya. Naiinis sa sabi ko dito. Para namang hindi ako nito narinig dahil kumuha pa to ng newspaper at sinimulang basahin yon. Hindi rin to umimik kaya lalo kong nainis. Huminga ako na malalim. Are you listening? Naiirita kong tanong. Yes. Maikli nitong sagot na parang hindi interesado sa sinasabi ko. At dahil sa sobrang inis, ay bigla akong binitawan na malakas ang mga dala kong gamit sa sahig. Napatingin sa akin si Mr. Carl. Ganon din sa Aidan na halatang nakikiramdam lang sa amin. Ganyan ka ba talaga? Pretending that you are numb? Uupo ka lang ba dyan at walang gagawin? Hindi ka man lang ba gagawa ng paraan para magkaayos tayo? Natiis mo ako ng 3 araw? Visit? Nasabi ko na lang bigla dahil sa sama ng loob. At nung mapagtanto ko ang mga sinabi ko, ay napapahiyang nagmamadali akong umalis sa harap ni Mr. Carl at napaluha na lang. Nakakainis tagang lalaking yun? Tinignan lang talaga ako? Naluluhang sabi ko sa sarili habang palabas ng opisina ni Aidan. At dito na po nagtatapos ang part 25 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!